magparehas naman tayo. Upo lang Mayor, konti lang, wag na. Nag-aalala ko kung may nakatanim na doon sa kapatid ko, may nagtanim na rin dito sa Upo akin. lang Mayor, upo lang. Ha? Ano naman wala naman sa anong gayunan? Ha? Ano nakatanim dyan? Granada? Ano po ito? Pwede, pero kung this happened, Batangas, Cavite, wala nang ganito ngayon. Bakit sa Antipolo RTC nyo in-apply, eh pinanggaling, yung saan po ginawa, sa Mabini, Batangas yung arrest, di ba? So, Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ito ang pinakamatindi ata na tinaniman ng ebidensya. Dahil sa Batangas, mga kababayan po natin, isang mayor ang tinaniman umano ng granada ng Philippine National Police. Dahil ayon sa kanilang aligasyon, ang kapatid umano ng mayor ay sangkot nga sa pagbuo ng armadong sundalo. At dahil dyan, ay kasama umano sa kinandak nila na search warrant itong bahay ng mayor. At ang pinagtataka nga ni Senator G.V. Ejercito ay bakit umano granada ang nakuha at talagang kaduda-duda bakit umano sa uluhan pa ng kanyang higaan nakalagay itong granada na obviously ito umano ay tanim ebidensya. Ngunit nanindigan ang pulis na umano'y totoo ang kanilang ginawa at may mga nakuha silang ebidensya na magpapatunay na armado nga ng mga matataas na kalibre ng baril itong pamilya ng mayor dito sa Batangas. Kaugnay dyan mga kababayan po natin, panoorin po natin ang naging komprontasyon at ang maiksing video mula sa biktima mga kababayan. so now, they have your own choppers. Bago na yung mga maritime vessels natin na dati hindi makahabol sa mga Abu Sayyaf. Ngayon po, you have brave boats. The last time that the PNP got, meron tayong, yung huling helicopter niya yata was 2006 pa, di ba? Noong lumilipad. Yung brand used. Yung binenta na brand used pero ginawang brand new, di ba? Kaya hindi na nagamit, nagkakaso, kaya brand used. But we gave new choppers, new equipment, everything. Ang sa akin lang, Mr. Chair, and then during the time of President Duterte, the salaries of the PNP was raised significantly. Kaya lang nakakalungkot na maraming ano, I think the PNP has a lot of things to do. Ang daming investigation, no? As mentioned by Senator Bato earlier dito, na police involved in drugs, in other crimes. So nakakalungkot kasi kami, we don't mind funding the PNP, kaya lang, ba't nagkakaroon pa rin ng mga ganitong incident? Recently, I talked to Secretary Abalos about this, yung po sa Mabini, Batangas, no? The mayor there was arrested and was detained for, I think 68 days, if I'm not mistaken, in Crame. Well, ano pong charges doon? Siguro, quickly lang po, bakit po siya nakulong? Ngayon po, nakawala na siya, no? Pinakawala na. But 68 days. And I have videos, no, showing, Mr. Chair, if I'll be allowed. Ito po, yung mga arresting team, lahat po sila nakatakip po ang pakiplay po yung video. Lahat po sila nakatakip ang mga muka, pati pangalan. I would like to know. Ayan. Sana na may wala, ha? Ito po yung may Magparehas naman tayo. Upo lang Mayor, konti lang, wag na. Mayor, upo ka dyan. Pinag-aalala ko kung may nakatanim na doon sa kapatid ko, may nagtanim na rin dito sa Upo akin. lang Mayor, upo ka lang. Ha? Ano naman wala naman sa anong gayunan? Ha? Ganun nyo, kung kayo yung mga nagtanim sa amin, ipakukulong nyo kami ng walang kasalanan. Huwag naman sana, sir, ha? Ano nakatanim dyan? Granada? Ha? Ha? Granada? Yan po, Mr. Chair, yung granada nasa ulo. Wala na Ay, di kaya ba po sa akin, nilalagay granada sa rin ulo. ang ilalagay? Diba? Para ikaw walang piyansa? Ano naman yung gagawin mo sa akin? Sana na may huwag, ha? Wala kayong makikita sa akin. Dahil matagal na alam ko na may magpapasearch sa akin. Tsaka unang-una kahit wala pa noon, wala kayong makukuha sa akin iligan. Ha? Wala. Mayor, upo ka lang. Ha?
Huwag naman sanang gayon ang mangyari. Ha? Okay, siguro kata natin. From what I know, information, the reason why the mayor was arrested because of private armed groups, yung PAGs, no? Intel report, may PAGs. Pero as you can see, doon po, talagang parang ni walang armado, ni walang bodyguard, walang resistance, nakita niyo may itsura ng bahay, di ba? So I think, although we fund the PNP, we deserve an explanation of these things. We do not want a culture of impunity to continue. Ganun na nga nung past administration ang image. So I guess we have to change that. Your permission, Vice Chair Jake, I just want to acknowledge also one of the Vice Chair, Senator Francis Tolentino, our Blue Ribbon and Justice Chair. Morning, sir. Thank you, Sanjay. Sige, Chief MP, February, can you answer? O, siguro si IDG bang nag-ano yan? Sino bang unit ang nag-ano nito, nag-lead? Yes, sir. The units that operated on this particular operation are the detectives of CIDG, RFU, and CR, together with the Pro 4A element and staff by virtue of search warrant number 23-442, sir, for violation of RA 9516. The search warrant was issued by the RTC, sir. We have with us the director of CIDG, sir. Andito po. Yes, can you ano? Where's the director of CIDG? Can you answer this? Kasi doon pa lang, Mr. Chair, yung pag-arresting unit, lahat nakatakip ang muka, pati mga plates, mga nameplates. Kauta na, pero siguro Chief NP, ikaw na okay lang. Anyway, sir, we will continue into this, sir. The CIDG director is at the holding room. Papunta po rito, sir. Also, ang ano doon, ang kinaso sa kanya, violation of RA 10591, otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. No? Kasi tapos nga, yung reported presence of private armed groups. Batangas po ito, GPNP. Kung sa Mindanao po ito, pwede. Pero kung this happened, Batangas, Cavite, wala nang ganito ngayon. In this day and age, Mr. Chair, of social media, matakot lang na mga yan, makasuhan. And I was also given information, natakot po sila. After the arrest of Mayor Villegas of Mabini, Batangas, a PNP officer talked to the mayors of Batangas sa isang meeting ng league. Sinabi, may susunod pa kami sa inyo. Yung mga mayor doon, Mr. Chair, tuwing Thursday, umaalis na po sila. Ayaw nilang nasa bahay kasi daw baka mangyari din sa kanila. So, bakit nagkaganon? We are supposed to be here, the PNP, to serve and protect. Hindi tayo dapat we do not wish to promote a culture of impunity. Yes, sir. If I may, sir, talagang as the Chief PNP, sir, if doon sa 5 focus agenda ko, one is aggressive and honest law enforcement operation. While we want it aggressive, we want also honestly done, because that is one way of getting the trust and confidence of the public, sir. So, Kaya lang yung manner kasi, Chief PNP, ano Mr. Chair, consume na ako ng 10 minutes, but I have to, before we leave this, yung pag-apply po ng search warrant, no? Medyo may ano na, it was applied in Antipolo. No, bakit sa Antipolo RTC nyo in-apply, yung pinanggaling, yung saan po ginawa? Sa Mabini, Batangas yung arrest, di ba? So, ano do? Tapos yung picture that was sent for the application of search warrant was not even the mayor's picture. It was his brother. No? Nakita namin yon, kapatid niya. Picture. I think yung mga brothers niya may mga issues, pero kaganon, di ba? Doon pa lang, technically, meron na time violation doon. Hindi naman siguro pwedeng sabihin ng kasalanan ng isang miyembro pamilya, kasalanan din niya. Di ba? Doon po yung ano, can you confirm this na yung application? Chief NP, wala pa ba yung CIDG head? Gerald Karamat, can you answer this? Kayo po ang CIDG ang nag-lead, no? No operation na ito, yung Good morning, Your Honor, sir. Yes, sir, that's correct. Before that operation, pinaalam nila po yun sa akin and I give the approval based doon sa information that was given to me. And accordingly, these brothers, marami silang mga dero, including, kung matatandaan nyo, sir, one of the suspect, yung
Kapatid nila is a former police officer who was dismissed from the police service. And the other one was ABC president, maraming complaint. And these brothers are na-validate ng Regional 4A na parang mapapasok na sila, sir, sa PAGS. That's the reason why I give the approval na to conduct, to apply search warrant to those suspects, sir. Regarding doon, sir, sa sinabi nyo kanina na may mga mayors na natatakot, well, ang masasabi ko lang, the PNP enforces the law without fear or favor. Kung hindi nagtatago ng PAGS o hindi nagmi-maintain ng PAGS itong mga mayor na ito, wala po silang dapat katakutan po, sir. So, Pero Gerald, sorry to Yes, cut sir. you, no? Sabi ko nga kay Secretary Abalos noon, or General Lacorda, if this happened 20 years ago, believable sa Batangas, Cavite, wala nang ganyan ngayon. I don't think there is still a lot presence of private armed groups in the area. Kung siguro sa Mindanao, ngayon pwede ako maniwala. Pero ngayon sa Batangas, Calabarzon, wala na tayong naririnig na ganyan. And I had the chance to meet pa isa-isa yung mga nagsosolicit sa amin ng project ng mga mayor. Hindi isa-isa ko. Naniniwala ba kayo sa nangyari? Walang naniniwala eh. Natakot nga sila. In fact, Thursday pa lang, karamihan sa mayors, umaalis na ng bahay nila dahil ayaw nila mangyari. Yung nangyari kay Mayor Villanueva. Can you answer this? Ano, hindi kayo na General Karamat? As I mentioned, Yes. I'm one of the biggest supporters of PBBM. Alam niyo yan, na pinakamalaking budget ng time na ako nag-defend nito. yes, Yun sir. lang, you have to justify your actions. Hindi pwedeng culture of impunity would remain. Yes, sir. Regarding doon po, sir, sa information na kumakalat na mayroon pong susunod na mayor, sir, actually, sir, wala pong ganun, sir. Pero yun po, nanggaling sa mga mayors eh. One of I your don't know officers, where that sinabi information po nila. came from. I don't- Sinabi po niya, susunod pa namin, 7 sa inyo. Kaya nga takot-takot, walang umuwi sa mga yun. Sir, Bigay ko na nga, papakita ko lang, Mr. Chair. Ito pong application for search warrant, may baril pa. Kay Mayor, pero hindi po siya ito. Kapatid daw niya ito. So doon pa lang, nagkamali. Tapos antipolo niyo pa in-apply. Ba? Bakit hindi doon sa place of where the incident happened o yung supposed to be raid sa Batangas? Bakit sa antipolo kailangan mag-apply? yes, sir. For the purpose of secrecy, sir, so that our operations will not be burned out. I think there's nothing wrong with that, sir. And regarding those sa mga 7 mayors na susunod daw na i-applyan, sir, as the CIDG director, sir, I can assure you that Get your assurance. Can we get your Yes, sir. assurance na wala Yes, sir. na mangyayari ganyan? yes, sir, unless that in the future they will not commit any mistake, sir, or any violation, sir. Eh, General Karamat, again, if this happened 10, 20 years ago, maniniwala ako eh. In this day and age of social media, takot na lahat sa kaso, takot na lahat sa mailabas. Lalo na in Calabarzon, napakalapit sa Metro Manila. I'm sure our chair and Senator Gatchalian here would agree. No? Wala nang gagawa ng ganyan. This day and age. Kasi ang pinakahuling ayaw natin na magamit ang PNP for political vendetta. Nangyari na sa akin yan nung last year's hearing. Di ba? Andito pa si Colonel Santos. Di ba? Nung wala ako sa pwesto, papahuhuli pa ako. Ang hinuli niya, si biggest accomplishment niya kay Mayor Zamora, pinahuli yung mga nagkakape during the time of pandemic. Eh, huwag naman sana maulit yung ganyan. But again, we are already in the process of PNP reorganization na dapat yung PNP will be apolitical. So ito, parang merong shade ng politika ito. Siguro. Diba? Thank you, sir. As I said before, sir, we just base our operations based on the validations that these suspects are included in the potential PAGS watch list, sir. But for any other reasons like politics, I don't know these people, sir. So I can assure you, sir, that Also, I don't, for the Yes, record, Mr. Chair, I don't even know Mayor Villanueva. Hindi ko kilala yan. Sa Mabini, hindi nga ako nanalo dun eh. Di ba? And tinignan ko yung top 12, ay wala ako. Pero I'm just doing this for, Nanalo ka na ngayon, Sen. JB. siguro, Dahil dito sa issue na. hindi, I'm just saying that, we do not want this to happen. Kasi nga, wag naman sanang gamitin ito sa, tapos yung pong yung tanong ko lang, why, standard operation ba yun na yung mga PNP nakakover ang yung raiding team, nakamask sila lahat, wala, nameplate sila, nakatakip, di ba dapat yan, meron na nga tayong mga body cam eh.
So bakit ganun? Lahat po ng nando sa raiding team unit, naka-cover po ang lahat ng mata, ang ano nila, ang mga muka. Sir, kung naka-cover naman yung mga mukha, sir, sir, they are equipped with alternate recording device or body-worn camera, sir. Sometimes, may mga intelligence operatives natin, sir, na hindi pwedeng i-divert. And this thing, sir, is being applied also in other countries, especially those who are in a special unit, sir, for their own protection, sir, but not for anything But else, this is sir. already serving a warrant already, General. And nag-conduct kayo ng raid, walang kasamang barangay na witness. So pwedeng ano mangyayari doon sa loob? Pwede they can plant anything. And yun na pa, Mr. Chair, nakita niyo naman sa video, sumisigaw yung pamangkin niya dahil lalagyan na ng granada doon sa kabilang bahay. Eh dito rin, granada rin para hindi makapag-bail. Di ba? Kung may tanim bala, alam na natin yung modus na yan, tanim granada para hindi makapag-bail eh. Di ba? Sino ba na magsira ulo ang maglalagay ng granada sa ulunan? Maglalagay ka ng granada sa bahay mo, sa ulo mo, eh kung sumabog yan, di sabog ang utak mo. Di ba? Marami kayong dapat ipaliwanag dito, General. And I would like a report on this. Mr. Chair, again, I do not mind supporting the PNP, but we just have to do everything in perspective, in the proper perspective. Di ba? General? Thank you, sir, for bringing out this matter, sir, and I will dig deeper into this matter, and I will submit to your office a comprehensive report about this operation, sir. But Thank he you, was sir. already, na-release na si Mayor for the record, no? I'm aware of also, sir. 68 Yes, sir. days yan, Yes, Mr. sir. Chair. He Yes, was sir. detained for 68 days. Pero mag-iingat naman tayo. We have to improve if we want to have a conducive investment climate, kailangan yung culture of impunity matanggal sa atin. Mr. Chair, thank you. Thank you, Vice Chair JB. Bago I go to the next senator, General, ano po yung sinabi niyong nasa watch list nung malapit na siya maging pag? Could Yes, you- sir. Who makes that watch list? How extensive is the watch list? When do they when can they be considered a pag? Actually, sir, this watch list record, sir, was obtained at the regional 4A, Police Regional Office 4A, and we have this intel community wherein the chairman was the Deputy Regional Director of Operations, Vice Chairman is the Regional Intelligence Divisions, and they have this monthly coordinating meetings regarding this potential PAGs or PAGs watch list, sir. So, and as I said a while ago, sir, to Honorable Sir Ejercito, sir, that that's the reason why we conducted operations, because they are included in the potential PAGs. So it's generated by the region, the intelligence. Pero binavet naman yung intelligence. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, salamat po. Likewise, Mr. Chair, before for information, I find the reso to investigate. Pero if I am satisfied with the report that you will submitting, then I'll ask Senator Bato not to pursue it anymore. Kaya lang, I filed the reso already to investigate this incident because this is dangerous, Mr. Chair. We don't want to create this kind of atmosphere, no? That politicians, that PNP, last thing, that the PNP should not be used in any political bickering Activity. activity. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Thank you.